Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ramit Infante. Ngayon pong umaga ay magkakaroon tayo ng espesyal na pagtatalakay patungkol sa paksa ng pamilya. Alam po ninyo, napakalapit sa puso ko ng paksa na ito kasi naniniwala ako na tayo bilang ama ng tahanan at sa mga ina ng tahanan, maging para sa ating mga anak ay meron tayong espesyal na papel nagagampanan para ang ating buong sambahayan. Ulitin ko po, 3 sa pinakasensitibong bahagi ng ating buhay ay ang ating buhay, pamilya at ang ating kabuhayan. Buhay, bahay, kabuhayan, kinabukasan. Yan po ay napakasensitibo. At kung bawat isa po sa atin na tinipon ng Panginoon sa isang napakahalagang unit na ito ng sosyedad, ay gagampanin ang ating mga sarili-sarili na mga papel at magiging seryoso sa pagtalima sa plano ng Panginoon para dito sa ating pamilya. Magiging makulay at mabuhay tayo ng masagana, masaya at payapa. Ang salitang peace or shalom sa orihinal na Hebreo ay nangangahulugan ng walang bali, walang kulang. Ang ibig sabihin ay buo at puno ang ating buhay. Gaya ng sinasabi ng Panginoong Yesus na buhay na kasiya-siya. Ano po ang ganapin ng bawat isa sa atin? Magsimula tayo dun sa unang-unang plano ng Panginoon para sa isang sambahayan. Na ang isang lalaki at isang babae ay magkakaroon ng pagsasama sa ilalim ng tali ng matrimonyo o ng kasal. Sa ating panahon ngayon, hindi na uso. Konti na lang. Sasabi natin yung naniniwala sa kasal. Ang magkaroon ng pagsasama ang dalawang tao sa ilalim ng bubong, nagko-confess sila sa isa't isa na mahal nila ay sapat na daw yon. Hindi po. Hindi po. Nagsisimula ang pagganap, pagkatupad ng plano ng Diyos sa ating buhay kung iaayon natin ang ating buhay sa Panginoon. Lalagay natin siya sa sentro at tatalima tayo sa kanyang plano. Unang-una, dito po sa aklat ng Genesis chapter 2 verse 24, ang sabi dito ay ganito: Therefore shall a man leave his father and his mother, and he shall cleave unto his wife, and they shall become one flesh. Shall leave, shall cleave, and shall weave a life together. Yan po yung gusto kong pansinin natin. Unang-una, meron po dapat na pag-iwan. Pag ang dalawang tao po ay nagsama na sa ilalim ng tali ng matrimonyo, dapat ay nagkakaroon na siya ng pagsunod sa planong ito sa buhay niya mula sa Panginoon. Sabi, iwanan ng lalaki ang kanyang mga magulang, ang nanay at tatay. Kapag tayo po ay nag-asawa at ipipisa natin ang ating mga magiging asawa o pamilya sa future, doon sa mga nanay at tatay at sila rin ang bubuhay sa atin, wala hong kwenta yon na pamumuhay. Hindi po iyon. Ang sabi, iiwanan. Ang ibig sabihin, magkakaroon ng paglipat mula doon sa isang buhay na bahagi at pangunahing katauhan natin ng ating mga nanay at tatay sa ating buhay. Ngayon po, hindi mababaliwala yun kung hindi magkakaroon lang ng panibagong prioridad. Hindi na, kung ikaw ay lalaki, ang nanay mo ang siya magiging pangunahing babaeng tauhan sa buhay mo kung hindi ang magiging asawa mo na. At kung ikaw naman ay babae, hindi na ang tatay mo o nanay mo ang siya magiging pangunahing tauhan sa iyong buhay kung hindi ang magiging asawa mo na. Nagpapalit. No po? Kaya yung pagiging magulang, dapat dumating tayo sa punto na tinatanggap natin ang ating mga manigiging manugang, ganun din sa atin ang mga biyanan at sa ating mga manugang, tatanggapin natin ang ating mga biyanan na hindi ibang tao, hindi in-laws, kung hindi magulang mismo at anak mismo. Hindi man natin sila iniluwal sa ating mga pisikal na katawan. Nangangailangang iluwal natin ang ating mga manugang sa ating mga puso. At tayo sa mga manugang, ang ating mga biyanan
sa ating mga puso. Kaya ang sabi, iiwanan, magkakaroon ng pagpapalit, hindi talaga aalisin sa buhay, kung hindi yung panibagong prioridad na katauhan sa ating buhay. Kaya palayain naman nating mga magulang ang ating mga anak. Ikalawa, ang sabi, shall leave his father and mother, shall cleave with his wife. Sa aklat po ng Efeso chapter 5 ay mayroong napakahalagang utos ang Panginoon. Ang mga babae ay dapat napasakop sa kanilang mga asawa, kagaya ng iglesia nagpapasakop sa kanyang ulo, walang iba kundi si Kristo. Na ang mga lalaki ay dapat na mahalin ang kanilang mga asawa, kagaya ng pagmamahal na walang kondisyon ni Kristo sa iglesia, na inihahanda niya para doon sa maging karapat-dapat, din ang sabi, na bride in the future. Alam po ninyo, nung yung salitang husband, no, ang binigyan ng higit na katauhan na mayroong pananagutan, dahil 9 verses ang binanggit ni Apostol Pablo sa tatlo doon sa babae. Ang ibig sabihin, when Jesus in John 15 says that I am the vine and my Father is the gardener, yan ang sabi sa isang salin, the farmer, yan ang sabi sa isang salin, pero sa lumang salin ang sabi, my Father is the husbandman. Ano ba ang ibig sabihin ng husband? He is the one who tills the land. He cultivates the land for it to be productive, for it to be fruitful. Kaya mula sa kanyang buhay na nakasuko kay Kristo, nahahayag ngayon yung pagsuko na yon doon sa kanyang pagmamahal ng walang kondisyon sa kanyang asawa. Actually, even to the point that the wife will fail, yun ang sabi, or the husband will be wrong. Magpapasakop pa rin ang babae doon sa kanyang asawa lalaki bilang tanda ng kanyang pagpapasakop kay Kristo. Ibibigay niya bilang regalo na hindi kailangan i-demand o hindi kailangan pilitin ng lalaki na magpasakop sa kanya ang kanyang asawa. Mga kapatid, shall leave his father and mother, shall cleave, and they shall become one flesh. They will weave a life together. Yan po ang leksyon ng pagiging isa. Mula doon sa sarili nating buhay, may kanya-kanya tayo. Pag the moment na ikaw ay nag-asawa na, hindi na ang prioridad, oras at pera at panahon na pansarili mo ay magiging sarili mo lang. Iko-considera mo lagi, ako ay sa aking asawa at ang aking asawa ay akin. Posible po na mabuhay ang isang mag-asawa kasama ng kanilang mga anak ng masaya, puno, pero simple lang ang pamumuhay. Pag si Kristo ay nilagay natin sa ating pamilya, ang lahat ay iinog sa Kanya. Magiging mapayapa, masaya, at magiging puno ang ating sambahayan. Bukas po, o sa next week, ay tatalakayin ko ang halaga ng pagiging ama ng tahanan. Pagpalain po kayo ng Panginoon, pagpalain niya ang ating buhay, pamilya, at kinabukasan. God bless you po.